Bago natin simulan ng kwento ngayong araw, binabati ko nga pala ang Santillan family from Negros Occidental. Mula yan kay Marnie Santillan. Simulan na natin. May mga baryo sa probinsya na hindi mo makikita sa mapa. Mga lugar na tahimik sa umaga, pero pagdating ng gabi, parang ibang mundo. Ako nga pala si Kevin. 28 na ako. Galing ng South Korea. 5 taon akong nagtrabaho doon. Halos walang pahinga. Nang makaipon ako, ang plano ko lang ay umuwi, magpahinga at bumawi sa pamilya. Pero may isang tawag ang nagbago ng lahat, galing sa probinsya namin sa Panay. Hindi malinaw kung ano ang problema, pero ramdam ko sa boses ng tita ko na may mali. At kahit hindi ko maipaliwanag, tinuloy ko pa rin ang pag-uwi. Mahaba ang biyahe. Mula Maynila, eroplano papuntang Iloilo. Pagkatapos, ilang oras sa jeep. At huli, tricycle papasok sa mismong baryo. Habang papalayo ako sa bayan, unti-unting nawawala ang ingay. Nawawala ang ilaw, pati na rin ang signal. Hanggang sa ang natira na lang ay kalsadang makipot, punong matataas at hangin. Sobrang tahimik doon. Pagdating ko sa baryo, hapon na. Maliit lang ang lugar, ilang bahay na gawa sa kahoy, iilang ilaw na may hina ang sindi, at mga taong tila sanay na sa katahimikan. Sinalubong ako ng mga kamag-anak ko, pero agad kong napansin, may kakaiba sa kanila. Walang masyadong ngiti, walang sigla, parang may binabantayan, parang may iniiwasan. Pagdating ng gabi, mas naging malinaw ang kakaibang pakiramdam. Maaga sila nagsara ng pinto, maaga ring pinatay ang karamihan ng ilaw. Walang usapan, walang kwentuhan, at higit sa lahat, walang kahit anong ingay mula sa labas. Walang aso, wala ring kuliglig, kahit hangin, wala. Parang patay ang paligid. Bago ako matulog, may isang paalala sa akin. Huwag lalabas ng gabi, huwag tumingin sa bintana, huwag pansinin ng anumang maririnig. Hindi nila pinaliwanag kung bakit, at hindi na rin ako nagtanong. Pero sa loob ko, may kaba na unti-unting lumalaki. Bandang hating gabi, nagising ako dahil sa sobrang katahimikan. Yung tipo ng katahimikan na parang pinipiga ang tenga mo. At doon ko narinig. Mahinang katok mula sa labas, paulit-ulit. Parang may presensya. Hindi ako agad gumalaw, pinakinggan ko muna. Hanggang sa naging mas malinaw ang tunog. Dahan-dahan akong tumayo at kahit paulit-ulit sa isip ko ang babala, napalapit pa rin ako sa bintana. Sa labas, may isang figura, babae, nakatayo sa dilim. Hindi siya gumagalaw. Mahaba ang buhok niya, nakatakip sa muka. Sa una, akala ko normal lang. Isang taong naligaw. Pero may mali. Hindi siya kumikilos. At higit sa lahat, wala siyang anino. Pagkatapos ng ilang segundo, unti-unting umangat ang ulo niya. At kahit halos walang ilaw, nakita ko ang ngiti niya. Hindi natural. Bigla siyang nawala sa paningin ko. Isang iglap lang. At kasunod nun, isang malakas na kalabog sa bubong. Nagulat ako. Kasunod ng isa pang tunog. At isa pa. Hanggang sa maging sunod-sunod. May mga kaluskos na rin. Parang may gumagapang. Hindi isa, marami, at paikot-ikot sa ibabaw ng bahay. Habang nakatayo ako, ramdam ko na hindi ako nag-iisa. Hindi lang sa loob ng bahay, kundi sa buong baryo. Sa labas, sa bubong, sa pagitan ng mga puno, may mga matang nakatingin. Hindi na ako nakatulog matapos ang mga narinig ko sa bubong. Hindi ko na sinubukang sumilip ulit. Nanatili lang ako nakatayo sa gitna ng kwarto.
Nakikinig sa bawat galaw sa taas, bawat kaluskos, bawat bigat ng paa. Bawat tila paggapang ng kung anong nilalang na hindi ko pa nakikita ng buo. Minsan, parang tumigil, tapos biglang magpapatuloy. Parang may hinahanap at hindi ko gustong malaman kung ano yun. Lumipas ang gabi nang hindi ko na namamalayan. Unti-unting nawala ang mga tunog sa bubong at kasabay nun, bumalik sa normal. Narinig ko ulit ang hangin. May tumatahol na aso sa malayo at sa wakas, sumikat ang araw. Pero kahit maliwanag na, hindi mawala yung pakiramdam. Paglabas ko ng kwarto, tahimik ang bahay. Walang nag-uusap, walang nagtatanong kung anong narinig ko. Parang normal lang ang lahat. Pero kita ko sa mga mata nila, alam nila. At hindi nila kailangan marinig mula sa akin. Hindi nagtagal, may sumigaw mula sa labas. Isang matandang babae. Puno ng takot ang boses niya. Napatingin kaming lahat sa isa't isa, pero walang gumalaw agad. Parang ayaw nilang malaman kung ano ang nangyari. Pero hindi ko kinaya. Lumabas ako. Sa gitna ng baryo, may kumpul ng tao. Wala nagsasalita. Tahimik lang sila, nakatingin sa iisang direksyon. Dahan-dahan akong lumapit doon. At doon, may isang lalaki. Nakabulagta sa lupa. Payat, halos tuyo. Parang wala ng dugo sa katawan. Yung balat niya, sobrang putla na. At yung mga mata, nakadilat pa rin. Walang gustong lumapit. Walang gustong humawak. Kahit ang pamilya niya, nakatayo lang sa malayo. Parang alam nila, wala nang magagawa at mas mabuti pang wag lapitan. Napansin ko yung liig niya. May manipis na marka. Hindi halata sa unang tingin, pero nandun. Parang hiwa. Parang may dumaan na matulis, pero hindi sapat para magdugo. At doon ko naalala yung nilalang sa labas ng bintana ko kagabi. Yung babae. Biglang may kumilo sa gilid ng paningin ko. Isang matandang lalaki. Tahimik siyang lumapit sa katawan. May hawak na maliit na bote at dahon. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya tumingin sa kahit sino. Lumuhod siya sa tabi ng bangkay at dahan-dahang pinahira ng noo nito. Pagkatapos, tinakpan ng muka. Parang ritual. Parang may alam siya na hindi ko pa naiintindihan. At doon ko napansin ang mga tao sa paligid. Hindi na nagulat, hindi na natakot. Parang sanay na. Wala ring dumating na pulis. Wala ring nag-imbestiga. Wala ring masyado ng tanong. At ang narinig ko lang, may kinuha na naman. Biglang bumigat ang hangin. Hindi dahil sa init, kundi dahil sa pakiramdam na hindi ito aksidente, hindi ito iisa, at lalong hindi ito matatapos. Pagbalik ko sa bahay, mas lalo kong kinabahan. Dahil kahit maliwanag na, pakiramdam ko, may nakatingin pa rin mula sa labas, mula sa pagitan ng mga puno. At doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko nakita kagabi. Sa gilid ng bubong, may bakas, mahabang marka, parang kuko, at hindi lang isa, marami, paakyat, paikot. At habang nakatingin ako ron, bigla ko naisip, kung kagabi nasa bubong lang sila, ano ang pipigil sa kanilang pumasok sa loob? Hindi na ako mapakali matapos kong makita yung bangkay kaninang umaga. Buong araw, walang nagsasalita tungkol doon. Parang walang nangyari. Pero ramdam ko, mas naging tahimik ang baryo. Mas mabigat ang hangin. At mas maaga silang nagsara ng mga pinto. Pagdating ng gabi, hindi na ako nakaramdam ng antok. Nakaupo lang ako sa kama, medyo nanginginig. Sa bawat maliliit na tunog, kinakabahan ako. Hanggang sa unti-unting nawala ulit ang lahat. Wala na ulit akong marinig. At doon ko naramdaman na nandyan na ulit sila. Hindi nagtagal, narinig ko na naman. Sa bubong,
Pero ngayon, mas mabigat na. Hindi na parang gumagapang lang. Naglalakad na talaga. Biglang may kumalabog sa labas ng kwarto ko. Napatingin ako sa pinto. Hindi ko alam kung ano yun. Pero kasunod nun, may tunog na hindi ko inaasahan. Mula sa loob ng bahay. Parang may naglalakad. Dahan-dahan lang at papalapit. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi na sila nasa bubong lang. Nasa loob na. Hindi ako gumalaw. Hindi ako makahinga ng maayos. Nakinig lang ako habang papalapit yung tunog sa pinto ko. Tapos suminto. Eksakto sa labas ng kwarto ko. Tapos tumahimik ulit. Hanggang sa... Shhh. Parang may kuko na dahan-dahang kumikiskis sa kahoy. Mula sa ibaba ng pinto, paakyat. Parang alam niyang nakikinig ako. Hindi ko na napigilan. Unti-unti akong umatras sa kama. Pero huli na. Dahan-dahang gumalaw ang doorknob. At doon ko na-realize, hindi ito tao. Huminto ang doorknob. Hindi ko alam kung bakit. Akala ko tapos na. Pero biglang parang may nabali mula sa kabilang side ng pinto. At kasunod nun, may kung anong sumiksik sa ilalim ng siwang. Daliri. Mahaba at payat. Hindi normal ang kulay. Sobrang namumuti. At dahan-dahang gumagapang papasok. Napaatras ako hanggang sa dulo ng kama. Hindi ko maalis ang tingin ko habang yung mga daliri unti-unting humahaba. Parang hinihila ang sarili papasok. Hanggang sa sumunod ang kamay. At kasunod nun, ang ulo. Unti-unti itong sumilip sa ilalim ng pinto. Hindi normal ang galaw nito. Pinipilit ipasok ang sarili sa maliit na espasyo. At nung tuluyan ko siyang makita, halos mapahinto ako sa paghinga ko. Siya yung babae, yung nakita ko sa bintana. Pero ngayon, mas malala. Yung bibig niya, nakanganga ng sobra. Hindi kasya sa normal na tao. Parang kayang lunukin ng kalahati ng mukha ko. Yung mata niya, nakadilat at namumula ng sobra. Ngumiti ito, dahan-dahan habang patuloy siyang pumapasok. Hindi ko na napigilan. Bigla akong tumayo at hinila ang upuan sa tabi ko. Tinulak ko papunta sa pinto. Tumama sa ulo niya. Pero hindi siya umatras. Hindi siya nasaktan. Sa halip, narinig ko siyang tumawa. Biglang bumilis ang galaw niya. Mas marami pang bahagi ng katawan niya ang sumiksik sa ilalim ng pinto. Parang hindi mahalaga kung mabali ang mga buto niya. Basta makapasok lang. Napaatras na ako hanggang sa pader. Wala na akong matakbuhan. At sa unang pagkakataon, narinig ko siyang magsalita ng malinaw. Kevin. Bago pa siya tuluyang makapasok, biglang may sumigaw mula sa labas. Isang malakas na sigaw. Sinundan ng pagbagsak ng kung ano. At sabay biglang tumigil ang nilalang. Napalingon yon sa direksyon ng sigaw. Unti-unting umatras. At parang aninong nawala sa siwang ng pinto. Hindi na ako nag-isip. Binuksan ko ang pinto at tumakbo palabas. Sa gitna ng bahay, may nakahandusay. Isa sa mga pinsan ko. Hindi na gumagalaw. At sa paligid, may bakas ng dugo. Hindi marami pero sapat para maintindihan ko. May kinuha na naman sila. Alam kong hindi na normal ang lahat matapos ang mga nangyari sa loob ng bahay. Hindi na rin ako nagtanong kasi kahit walang magsabi sa akin, ramdam ko na may tinatago ang baryo at kasama doon ang pamilya ko. Yung pinsan kong nakita kong nakahandusay, hindi na dinala sa ospital, hindi na rin dinala sa bayan. Sa likod ng bahay, doon siya inayos. Tahimik, mabilis. Parang ayaw ipaalam sa iba. Habang nakatayo ako sa gilid, may napansin ako. Yung matandang lalaking nakita ko doon sa unang bangkay.
Nandun ulit siya. Siya yung tila gumagawa ng ritual. Hindi siya kamag-anak, pero parang siya ang may kontrol. Doon na ako nakapagdesisyon. Kailangan ko nang malaman ng totoo. Hindi ko sila kinausap. Hindi ko sila tinanong. Naghintay ako ng gabi. Pagdating ng hating gabi, tahimik ulit ang baryo. Pero ngayon, hindi na ako natatakot sa katahimikan. Mas natatakot ako sa katotohanan na malalaman ko. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Walang ilaw, wala ring buwan. Parang sinadyang takpan ng buong baryo ng dilim. Tinahak ko ang daan papunta sa gitna. Doon ko nakita ang matandang lalaki. Nakatayo sa harap ng isang lumang puno. Parang mas matanda pa yung puno sa baryo. May hinuhukay siya sa lupa. Parang may hinahanap o may ilalabas. Lumapit ako. Hindi na ako nagtago. At bago pa ako magsalita, nauna na siya. Bumalik ka pa rin pala. Parang matagal na niya akong hinihintay. Doon ko unang narinig ang totoo. Hindi raw basta baryo ang lugar na yun. Matagal na raw may nakatira doon. Mga hindi tao. Mga nilalang na kayang mag-anyong tao. Mga gutom sa laman loob. Mga tinatawag ng iba na aswang. Pero ang mas masama, hindi sila basta pumupunta. Pinapakain sila. Taon-taon may inaalay. Hindi aksidente, kundi pinipili. At ang pumipili ay ang mga pamilya sa baryo. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko agad tinanggap. Pero sa loob ko, unti-unting nagdudugtong-dugtong ang lahat. Yung katahimikan, yung takot, yung pagiging sanay nila. Para mabuhay ang iba, may kailangang ibigay. Dagdag pa niya. At doon ko tinanong, kahit nanginginig ang boses ko, anong kinalaman ko dito? Hindi siya sumagot. Tumahimik muna siya. Tumingin sa akin, parang sinusukat ako. Hindi ka ba nagtaka kung bakit ka pinauwi? Bigla akong kinabahan. Hindi ka lang basta bisita, Kevin. Huminto siya at sa kanya sinabi ang hindi ko inaasahan. Ikaw na ang susunod. Parang tumigil ang mundo ko. Ipinaliwanag niya na ang pamilya namin, isa sa pinakamatagal nang nag-aalay, at ngayong taon, ako ang napili. Hindi dahil sa malas, hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa dugo. Mas malakas ang dugo mo. Matagal kang nawala. Mas sariwa. Bigla kong naalala yung babae sa bintana. Yung ngiti niya. Yung pagtawag niya sa pangalan ko. Alam na nila bago pa ako dumating. Hindi ako pinauwi para bumisita. Pinauwi ako para ialay. At doon ko naintindihan kung bakit hindi ako pinigilan ng pamilya ko, kung bakit tahimik sila, kung bakit walang paliwanag. Hindi sila biktima, kasama sila. Biglang may hangin na dumaan, malamig, at kasabay nun, may mga aninong gumagalaw sa paligid, sa pagitan ng mga puno. Dahan-dahang napangiti ang matanda. Dumating na sila. At bago pa ako makatakbo, may narinig na naman akong pamilyar na boses. Kevin. Mas marami na sila ngayon. Mas malapit. At wala nang bubong o pinto na naghihiwalay sa amin. Pagkarinig ko ng mga boses sa dilim, tumakbo ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta ang alam ko, kailangan kong makalayo. Sa likod ko, naririnig ko na sila. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Marami, mabilis, at hindi na sila nagtatago. Habang tumatakbo ako sa makipot na daan ng baryo, napansin kong may mga ilaw sa ibang bahay. May mga taong nakatayo sa labas, nanonood, hindi tumutulong.
para silang walang pakialam. Biglang may humarang sa harap ko, si Tita Lorna, nakatayo sa gitna ng daan. "Kevin, huwag ka nang tumakbo," mahina niyang sabi. Hindi ako uminto. Lumiko ako sa gilid at tumakbo ulit. Pero bago pa ako makalayo, may humawak sa likod ng damit ko. Napabagsak ako sa lupa at doon ko nakita isa sa kanila, malapitan. Yung mukha niya, hindi na kayang itago ang anyo niya. Yung bibig niya, susunggaban na ako. At yung mga mata, namumula na ng sobra. Hindi ako nag-isip. Inablot ko yung bato sa tabi ko at buong lakas na hinampas sa mukha niya. Napaatras siya, napasigaw. Tumayo ako agad at tumakbo ulit. Pero hindi na ako nag-iisa. Sa bawat sulok, may gumagalaw. Sa mga bubong, sa puno, pati na rin sa lupa. Hinahabol nila ako. Biglang may kumalabog sa kanan ko. May bumagsak mula sa taas. Napatingin ako. Yung babaeng unang sumilip sa bintana ko. Pero ngayon, hindi na siya nagtatago. Mabilis siya. Sobrang bilis. Tumatalon siya papunta sa akin. Sa huling segundo, nakaiwas ako. Pero naramdaman ko yung hangin sa pagdaan niya. Kung tinamaan ako, hindi na ako makakatayo. Patuloy lang ako sa pagtakbo hanggang sa marating ko yung gilid ng baryo, yung daan palabas. Pero doon, may nakatayo. Si Joel. Hindi na siya katulad ng dati. Yung tindig niya, hindi na normal. Yung ngiti niya, hindi na pang tao. Hindi siya nagsasalita. Tumalon siya. Napaatras ako at nadulas sa putik. Bumagsak ako. At habang papalapit siya, alam kong wala na akong takas. Pero biglang may malakas na sigaw mula sa likod ko. Yung matandang lalaki. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Pero biglang nag-atrasan ng mga aswang. Parang may pumigil. Parang may limitasyon sila. "Tumakbo ka," sabi niya. Hindi na ako nagtanong. Tumayo ako kahit nanginginig ang tuhod ko at tumakbo ko palabas ng baryo. Hindi ko na nilingon ang likod ko kahit naririnig ko pa rin sila. Kahit alam kong sinusundan nila ako hanggang dulo. Hanggang sa bigla na lang silang nawala sa dilim. Hingal na hingal ako. Puno ng putik at halos hindi na makagalaw. Pero ang importante, buhay ako. Pagkatapos ng lahat ng yun, nang dumating ang kinabukasan, umalis ako agad. Bumalik ako sa Maynila at ilang araw lang, lumipad ulit ako pabalik ng South Korea. Hindi ko na kinausap ang kahit sinong kamag-anak ko. Hindi ko na sinagot ang mga tawag nila at hindi na rin ako bumalik sa baryong yun. Sa ngayon, nandito pa rin ako sa South Korea. Dito na rin ako nagpamilya. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang karanasan kong yun. Dekada 90 pa raw, nang huling may tumira sa baryo ng San Jeronimo. Isang maliit na komunidad na nakatago sa gitna ng kabundukan. Iilan na lang ang nakakaalala sa lugar na yon dahil halos mabura na ito sa mapa. Wala nang kuryente, wala nang daanan, at ang mga bahay ay nilamon na ng damo at mga puno. Ngunit may isang bahay na hindi kailanman gumuho. Ang lumang bahay ni Mang Isko. Sinasabi ng mga matatanda sa Karatig Baryo na isang gabi raw ay bigla na lang nawala ang lahat ng tao sa San Jeronimo. Walang bakas ng paglikas, parang nilamon lang ng dilim ang buong baryo. Simula noon, walang nangahas bumalik doon. Pero si Noel, hindi naniniwala sa mga kwento. Sanay siyang magnakaw sa mga abandonadong lugar, lumang bahay, eskwelahan, kahit simbahan. Ibebenta niya ang anumang bakal, antigong gamit o alahas na mahanap niya. Nang marinig niyang may malaking bahay sa abandonadong baryo na puno raw ng lumang ari-arian,
Hindi na siya nagdalawang isip. Bandang alas 5 ng hapon, nang marating niya ang San Jeronimo sakay ng luma niyang motorsiklo. Madilim na agad ang paligid kahit hindi pa lubog ang araw. Ang hangin ay malamig at walang tunog ng ibon o kuliglig. Tanging ugong lang ng hangin sa mga puno ang maririnig. Huminto siya sa gitna ng baryo. Sobrang tahimik. Ang mga bahay ay nakabukas pa ang pinto. Parang iniwan na lang ng mga tao. May nakakalat pang mga tsinelas sa lupa. May nakasampay pang kupas na damit sa isang bahay. Ang OA naman ng mga tao sa kwento. Bulong niya habang hawak yung flashlight. Tinungo niya ang pinakang malaking bahay sa dulo ng baryo. 2 palapag yun, gawa sa kahoy at bato. Nababalot ng lumot ang mga pader at halos matabunan ng mga ugat ang hagdan. Ngunit kakaiba ang bahay, parang buhay pa. Habang papalapit siya, napansin niyang bahagyang gumagalaw ang kortina sa bintana sa itaas. Napahinto siya. Matagal siyang nakatitig doon bago umiling at tumawa ng pilit. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong bahay. Pagpasok niya, sumalubong agad ang amoy ng amag at nabubulok na kahoy. Tinapatan niya ng flashlight ang paligid. May lumang mesa, sirang cabinet at mga larawan ng pamilyang hindi niya kilala. Pero kakaiba ang pakiramdam, parang may nakatingin. Biglang may mahinang kalabog mula sa itaas. Napatingin siya sa kisame. "May tao ba?" Bulong niya ulit, pero walang sumagot. Muli siyang natawa, ngunit pilit lamang yun. Ramdam niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Habang umiikot siya sa may sala, napansin niyang may bakas ng putik sa sahig. Sariwa, parang bagong yapak. Napakunot ang noo niya. Imposibleng may tao roon. Sinundan niya ang bakas hanggang sa hagdan paakyat. Bawat hakbang niya ay may kasabay na paglangit-ngit ng kahoy. Habang papunta siya sa itaas, pakiramdam niya ay lalong lumalamig ang paligid. Nang marating niya ang 2 palapag, napansin niyang bukas ang isang pinto sa dulo ng hallway. At doon niya narinig mabigat na paghinga. Hindi yun tunog ng tao. Parang napakalaking hayop na hirap huminga sa dilim. Unti-unti siyang lumapit habang nanginginig ang kamay na may hawak na flashlight. Ano kaya yun? Tinapat niya ang ilaw sa loob ng kwarto. Sa una, wala siya nakita. Pero maya-maya, may 2 mata na dahan-dahang nagmulat sa pinakang dulong sulok. Napaatras siya. Napakalaki ng nilalang. Halos dikit ang mga likod nito sa kisame habang nakaupo sa dilim. Ang balat nito ay maitim na parang sunog na laman. Mahaba ang mga braso nito, halos sumayad sa sahig. At ang bibig ay hati hanggang tenga, puno ng matutulis ng ngipin. At ang pinaka nakakatakot, ngumiti ito. Nanigas siya, hindi siya makahinga. Pagkatapos, tumayo ang nilalang. Bumagsak ang sahig sa bigat nito. Napaurong si Noel habang nanginginig ang buong bahay. At saka ito nagsalita. "May tao." Tumakbo siya sa pinakambaba ng hagdan habang humahagulgol sa takot. Naririnig niya ang napakalakas na yabag sa likod niya. Parang hinahabol siya ng elepante sa loob ng bahay. Halos madulas siya pababa habang sumisigaw. Pagdating niya sa sala, mabilis niyang tinungo ang pinto. Ngunit bigla itong sumara ng malakas. Napasigaw siya habang pilit binubuksan ang pinto. Ayaw gumalaw. Sa likod niya, unti-unting bumibigat ang paghinga ng nilalang. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo na ito sa likod niya. Halos abot ng ulo nito ang kisame. Tumutulo ang maitim na laway mula sa bibig nito habang nakatitig sa kanya ang namumulang mga mata. Biglang sinunggaban ng nilalang ang kanyang katawan. Umalingaw-ngaw sa buong baryo ang sigaw niya at pagkatapos nun, tumahimik ulit ang San Jeronimo.
Kinabukasan, may ilang residente mula sa kabilang baryo ang nakakita ng motorsiklo ni Noel sa may daan papunta sa abandonadong lugar, ngunit walang bakas niya. Hindi na rin sila nagtangkang hanapin pa siya dahil habang papalayo sila sa baryo, may narinig silang isang napakalakas na yabag mula sa loob ng kagubatan. At kasunod nun, isang malalim na paghinga.